Mabuhay! This is Teacher G, a Filipina teacher here in Vietnam. Long time no see po mga teachers. Ang tagal na nung huli kong video kasi na-busy din, diba? Holidays and Christmas season. So ayan, medyo nagpahinga na muna ako dahil ang dami rin ng mga kaganapan ko. Pero yun na nga, I'm happy that I'm back and I'll be able to share new updates regarding sa pagtatrabaho dito sa Vietnam in terms of the qualifications and then as well experiences that might or I hope would help you in your journey coming here in Vietnam. Pero disclaimer po muna tayo. Again, all of the things that I will be sharing with you, information, are just solely based from my experience, okay? So I cannot speak po in behalf of all the teachers that's currently here in Vietnam. Dahil po, iba-iba po tayo na kalagayan. So, yun po teachers, kung interesado ka malaman yung mga update regarding sa pagtatrabaho sa Vietnam this 2024, please keep on watching. Let's go! I made here 5 categories of the most commonly asked questions and as well with updates in regards of teaching here in Vietnam. So, I hope teachers, yung mga masasagot ko dito is isa rin sa mga katanungan na gusto nyo na mabigyan ng linaw. And also, kung hindi man po masagot yung mga tanong nyo dito sa aking mga inilista is please comment down below para sa susunod ko na video is mabigyan ko po siya ng kasagutan. So, ayan. Simulan na po natin, teachers. Question number 1. What qualifications do I need to teach in Vietnam? Marami na po mga videos ang sumasagot dito, including yung mga requirements or documents na kailangan nating i-process bago makapagtrabaho dito sa Vietnam. Pero i-add ko na lang din po dito yung mga changes or updates na sinabi ng employer ko sa akin about sa mga additional requirements na hinihingi ng Ministry of Education para makapagtrabaho po kayo dito sa Vietnam this year 2024. Number 1 is a bachelor's degree in any field. Yes po. Kahit po hindi tayo education graduate or English majors, tanggap po yan as long as may diploma tayo. Number 2 is CELTA, TEFL, or TESOL certification. So, dito po, merong konting pagbabago kasi last year po, hindi siya talaga parang nire-require na meron tayong certificate na ganito, most especially kung nagtatrabaho po or magtatrabaho tayo sa mga centers. However, this year, ang sabi po ng employer ko ay hinihingi na po talaga siya as qualification, especially for those that are not English major or education graduate. Since it's like a proof na qualified po tayo makapagturo ng English dito sa Vietnam. Next is, kung target po natin makapagtrabaho sa mga international schools here in Vietnam, kinakailangan po or nire-require na mayroon tayong teaching license. So, yes po, isa po yun sa mga qualifications na hinihingi po ng mga schools para ma-process nila yung application ninyo. Next naman is, gusto ko lang din ulit ipaalala na yung dito po sa Vietnam, this is a harsh reality, pero they prefer native teachers. So, I think last time, I also informed you with this one already, teachers, na iba po yung offer ng mga native teachers dito compared sa mga Filipino teachers or non-native speakers. Although, hindi naman impossible na magkaroon tayo dito ng job opportunities, but still less or kumbaga mas malaki yung competition na kailangan nating ilaban dahil po ang preference dito sa Vietnam ay native speakers. Question number 2. How can I find teaching job in Vietnam? Ayan. So once kompleto na po yung mga documents nyo, legalize na rin po siya, and meron na po kayong enough na funds para makarating dito sa Vietnam, it's time for you to find your employer. So paano nga po ba natin mahahanap yan? Before I answer this question, teachers, I would just like to remind you po na I highly discourage you to come here as tourists, okay po? Sa kadahilanan na marami pa rin po tayo mga Pilipino na up until now ay walang stable na trabaho. Kumbaga, nag-exit pa rin sila dahil hindi po sila ma-provide ng mga employers nila ng tamang certifications or requirements para makakuha ng TRC na kinakailangan nila para makapagtrabaho dito sa Vietnam. And also, it gives you
yung high risk kasi ang tendency niyan dahil po gusto na natin na makahanap ng employer agad-agad para nga hindi na tayo lumabas ng bansa or bago pa mag-expire yung validity ng ating visa is napipilitan po tayong pumasok sa mga centers na mayroong mabababang offer. Kaya naman, please po, bago po tayo pumunta dito sa Vietnam, magtiyaga po muna tayo na maghanap na nasa Pilipinas pa tayo para po hindi tayo ma-scam, okay? Kasi ang gusto po natin is safe tayo makakapagtrabaho dito at hindi po tayo maloloko. So, yun na nga. Going back, well, where can you find teaching jobs in Vietnam? So, I would recommend you to join yung mga FB groups. Yan, doon po talaga napaka-active yung mga employers. Doon sila nagpo-post like English teaching jobs in Vietnam or Ho Chi Minh City, Saigon, Hanoi, ayan, mga Filipinos in Vietnam. Marami po doon yung mga employers and usually doon po nakakahanap yung mga Pilipino ng employers like me. Doon ko rin po na-meet yung employer ko na nasa Philippines pa ako. So, isa po akong direct hire. Next is you can also search through websites ng mga schools na tina-target ninyo like Vin School, Dewey, SIS, ayan. So, meron po silang mga website wherein you can apply directly. And of course, yung isa pinakamadaling paraan is kung meron kayong mga kamag-anak na nagtatrabaho dito, kaibigan o kaklase, nung college kayo, pwede po kayo mag-recommend, okay? So, that's one of the practices here in Vietnam. Para sa recommendation basis, ayan. So, mostly kasi nahihirapan din yung mga employer na maghanap ng mga teachers, diba? Na parang kikilalanin pa nila. Para din mabawasan yung kanilang stress sa paghahanap is mas gusto na nila yung mga nire-recommend ng mga employees na nila. So, those are some ways on how you can land a job here in Vietnam. Question number 3 is, what is the average salary for Filipino teachers here in Vietnam? So, I think this is also yung most controversial topic dito sa video na to. Kasi syempre, the main reason why we want to work abroad is to have higher salary compared to what we receive in the Philippines, di ba po? So, teachers, I know na marami tayong mga napapanood na video sa TikTok, sa Facebook Reels, ng mga kung gaano ba talaga kalaki yung salary ng mga teachers dito sa Vietnam. Pero let me just remind you teachers, no, na hindi po lahat ng nakikita natin sa Facebook or sa TikTok ay totoo, di ba? So, yun nga, dapat maggawa din tayo or mag-perform din tayo ng sarili nating research para hindi po tayo mag-expect ng too much sa pagpunta natin dito. Kasi nga, let me remind you again and again na dito sa Vietnam, native teachers or native speakers have a higher offer compared to us na native teachers. So, yun na nga. Yung in terms of sahod po dito sa Vietnam teachers ay nagva-vary siya depending sa location ng school or ng center na pagtatrabahuhan nyo. So, kung yung center po ay nasa city or nasa countryside, syempre mas malaki po yung offer na marireceive nyo sa city. Next one is, nakadepende rin po siya sa hour na itrabaho niyo sa isang buwan. So, maximum hours po ay 100. So, kung may mga center po na mag-offer sa inyo ng more than 100, tumakbo na po tayo. Huwag po tayong papayag na magtrabaho more than 100, okay? But it doesn't mean, teachers, na yung 100 na yon is yun lang yung pwede mong trabaho sa Vietnam, okay? So you can still work part-time sa other centers or private tutors sa mga estudyante nyo. Pero yun na nga, sa center is kailangan 100 lang yung maximum. In terms of schools, yun ang hindi ako masyadong familiar since hindi pa naman ako nakapag-try na magturo sa eskwelahan since I am employed sa isang center here in Haiphong area. So, ano pa ba? Yun. Meron din yung mga iba pang benefits na ino-offer aside from doon sa actual na salary nyo. Yung sinasabi nating housing allowance, health insurance, and then paid holidays, okay? So, in terms of paid holidays, teachers, hindi po lahat ng center na mapapasukan natin is may ganitong incentive. So, usually, present siya sa mga schools since sila yung merong mga holiday breaks, diba? And then, sa pagkakaalam ko rin po, meron sila mga flight reimbursement na walang sa mga center na wala sa mga centers. So, ayun, yun na nga. Magkano ba yung sahod na kailangan ninyong
ma-receive pag in-offeran ko or mag-agree kayo. At least po for 100 hours, teachers, at least 1,100 USD. So, wag po tayo papayag or wag po tayong tatanggap ng sahod na mas mababa pa doon. Bakit po? Una is, pumunta po tayo dito sa Vietnam para makapagtrabaho, makapag-provide, makapag-ipon para sa sarili natin. No? So, kung tatanggap po tayo ng offer na mas mababa doon, is parang it also beat the purpose kung bakit tayo umalis ng bansa. Kung yung sahod na makukuha natin is less than 1,100, pwede naman natin din siyang makuha sa Philippines, diba? Not saying sa mga provincial areas, but sa Manila, meron mga ganitong offers, especially sa private schools. Second is, for future employment din ng mga Pilipino na gusto pang pumunta sa Vietnam, no? It's also our responsibility sa community na huwag po nating hahayaan na masira yung pinagtrabahuhan ng mga Pilipino rin po na nauna pa sa atin. Kung tayo, pupunta tayo dito sa Vietnam, tapos tatanggapin natin yung mababang sahod, diba? So makaka-apekto rin siya sa supply and demand ng mga future aspiring teachers here sa Vietnam. So, alam naman natin kung paano magtrabaho yung mga Pilipino, di ba? Grabe yung pagbigay natin ng puso sa ating serbisyo. Kaya, please, teachers, I know it might be tempting since kapag kinonvert natin siya, malaki na. Pero hindi po natin yung deserve, okay? We deserve more. Ayan. So, gusto ko po paalala ulit, huwag po tayong tatanggap ng mas mababa sa 1,100 USD for 100 hours a month. Okay po? Huwag po natin kakalimutan yan. Question number 4, what are some cultural differences I should be aware of? So, I think teachers, this is also important because it's one of our responsibilities na pupunta tayo sa isang lugar na hindi tayo pamilyar sa traditions nila and customs. So, we should know what are the things that we can and cannot do so that we will not offend locals here sa Vietnam. So, the things that I will be sharing with you are some of my observations sa pagtatrabaho ko dito for almost 2 years. Ayan. Number 1, respect for authority and seniority is paramount in Vietnamese culture. So, this is the same with our Filipino culture na grabe yung pagbibigay ng galang sa mga nakakatanda, okay? Hindi lang po siya sa labas or sa family, kumbaga dun din sa loob ng work setting natin. So, kung sino yung nauna sa inyo, yung mga senior nyo na colleague, syempre, malaki din po yung respeto na ibinibigay nila. Sometimes, may mga incidents na sila pa rin yung final say, alam mo yun, kahit na kapag na-raise mo isang situation, tapos sa tingin nila is yung solution nila yung mas okay, kahit anong gawin natin, is sila pa rin yung masusunod. Kasi nga, sila yung senior sa trabaho. Next one, personal relationship and trust play a significant role in personal or professional settings. So this one, teacher, ako mismo, hindi pa ako ganun katagal sa aking trabaho dito. Kasi syempre, magto 2 years pa lang naman ako. Pero regardless, kung gaano ka katagal nagtatrabaho sa isang institution, kapag nakita ng mga boss mo, or nung boss mo, yung employer mo, kung gaano yung passion mo and then dedication mo sa service, sa work mo, is they make sure that they would give you rewards or appreciation. Kasi grabe talaga mag-appreciate yung mga Vietnamese employers, teachers. Pero again hindi ko nilalahat kasi depende pa rin yan sa experiences. Pero dito sa amin sa area, yes, although hindi palagi, pero here and then, merong mga bonuses na ibinibigay, lalo na kapag nakapagpa-maintain ka na number of students mo. So, yun yung parang system dito sa center namin, especially in terms of adults classes. So, meron silang mga incentives na pinoprovide sa'yo. Kasi nga, nakikita nila kung gaano ka ka-dedicated sa service sa pagtatrabaho. Next, the concept of saving face is important. So, yung direct criticism and then confrontation dito po sa Vietnam is usually ina-avoid nila. Opo, yan. Siguro sa kadahilanan na rin na ayaw nilang maapektuhan yung trabaho nila, no? Kasi I think, isa rin yun sa mga na-experience ko sa Philippines. Mayroong mga times na kapag nagkaka-conflict tayo, hindi nagkakaintindihan, minsan dinadala natin yung problema natin sa work setting natin, no? Or sa mismong faculty, yan, nagpaparinigan, alam mo yun, to the point na talagang maapektuhan na yung mismong pagtuturo mo dahil din sa mental health mo. So dito sa Vietnam, ang gusto ko naman sa kanila is kapag meron silang problema sa'yo, okay, what they do is that
lagi siyang labas sa trabaho. Sa loob ng trabaho, napaka-professional nila sa'yo. Pero, yun nga, kung meron mang disagreement is they try to resolve it as private as possible so that hindi na nila kailangan na parang magpakahiyaan kayo, no? Or masira yung relationship nyo. And lastly, Vietnamese people are generally welcoming and curious about foreigners. So, I think sa lahat din naman, no, kapag nakakita tayo ng panibagong tao, bagong muka, or bagong, basta bago sa paningin natin, nakakurious tayo. So, based on my experience, teacher, especially with my students, kids classes, may instances na dahil nga parang dami nilang gustong malaman sa'yo, no, as a teacher, hindi lang bilang teacher, bilang tao, no, nakakaiba sa kanila, is may point na minsan na-overstep nila yung boundaries mo, nakakalimutan nila na, ay, oo nga pala, si teacher to. Diba? Merong mga parang nag-activity kami, o kaya may mga copying na nagka-copy sila sa board. Tapos, maya-maya, merong mga estudyante lalapit sa table mo, tanong ng tanong, parang dot-dot ng dot-dot, parang mga ganon. Parang hindi lang yun sa loob ng klase, no, teachers. Meron din mga grab drivers, market vendors, or especially yung mga matatanda. Kasi parang, sa tingin ko, na-amaze sila na meron mga foreigners sa area nila, especially kung nasa countryside po kayo, no? Kasi hindi naman ganon laging may bago sa paningin nila. Kaya, alam mo yun, gusto din nila na malaan kung bakit kayo nandoon sa area nila. Question number 5. What are the visa and work permit requirements for Filipino teachers here in Vietnam? So, this one, teacher, is one of the most important documents that you should have before coming here in Vietnam. Actually, there are 2 types, business visa and then visa on arrival. Pero hindi po ako familiar sa visa on arrival. Kaya naman, i-share ko lang sa inyo yung sa business visa, which is the one that I got before coming here in Vietnam. So it's valid for 3 months. Yes po. So may instances or merong mga teachers na nagme-message sa akin sa Facebook group, Facebook page na nagtatanong kung i-grab ba nila yung opportunity ng mga employers na nagtatanong sa kanila kung willing daw po ba tayong lumabas ng bansa as tourist. Again po, teacher ha, wag po tayong papayag na lalabas po tayo ng bansa as tourist. Kahit napangakuan po tayo, natutulungan tayo, gagabayan sa process, still, okay, maging firm po tayo sa principle natin na hindi po tayo lalabas ng bansa ng illegal, okay? For your own safety rin po ito. Kaya naman, ensure na yung contract or yung employer ninyo is po-providean po kayo ng business visa or visa on arrival. So, after that, pag nakarating na po kayo dito sa Vietnam, let's say na meron po kayong business visa valid for 3 months, kailangan i-secure nyo rin po na before mag-expire yung business visa ninyo is makuhaan po kayo ng employer ninyo ng TRC, okay? So, yung TRC po yung tinatawag natin na Temporary Residence Card, which is a proof na legal po kayo nagtatrabaho dito sa Vietnam. Kasi, teachers, meron pa rin pong incidents na kahit nakuhaan kayo ng employers ninyo ng business visa, and then, after arriving here in Vietnam, nung napasok na yung visa, meron silang parang mga instances na nagdadahilan na, matagal po kasi yung process, na ang hirap kumuha, so kung pwede, exit na lang muna, ganun-ganon. Yun din po, teachers, okay? Huwag po tayong papayag na umexit. Or kung kinakailangan po talaga, i-ensure natin na yung center natin or yung employers natin yung mag-shoulder ng expenses, okay? Kasi hindi po natin yan kasalanan na hindi nila agad-agad na i-process yung TRC ninyo. So, make sure na pagdating nyo po dito sa Vietnam, huwag po muna tayo agad makumpiyansa na okay na yung trabaho, okay? As kung po pwede, para lagi tayo maghingi ng update kung ano na po ba yung status ng TRC natin para maiwasan po natin yung komplikasyon na to. So, next naman, kung process na po ng TRC, para natin malalaman na pinaprocess na po ng employer natin yung TRC natin, magpe-perform po tayo ng health check dito sa Vietnam. So yes, aside from the health check na ginawa natin sa Philippines, meron din po dito police background, tapos yung documents natin na legalized from the Philippines. Ito rin po pala, may mga employers na kumukuha ng mga documents, So, kung po pwede, ibigay lang po natin yung scan copies natin kasi mahihirapan po tayo na kuhanin yung original documents natin. Kaya, wag po tayong papayag na kuhanin nila. Yung scan copies po ibigay natin sa kanila and then,
i-keep po natin yung originals. Tapos, after noon is yung TEFL certificate, okay? Hindi ko po ito pwedeng makalimutan kasi yun nga yung panibagong update. As I told you earlier, teachers ng ngayon, kinakailangan po talaga na meron ng TEFL, TESOL, or CELTA certification since isa na siya sa major requirement para ma-process ang inyong TRC. Unlike previous years na parang advantage lang siya kung meron. Pero ngayon, kailangan na mo talaga. And last one, reminder din po na yung mga sinabi ko na steps can vary depending sa location na mapupuntahan ninyo. So, it's very important as well that teachers, aside from asking, is you do your own research kasi hindi naman din po lahat ng ma-share ko sa inyo ay applicable sa situation na mararanasan ninyo once dumating po kayo sa Vietnam. Pero I hope teachers, the questions and then the answers I have provided in this video would help you out in your journey of becoming an English teacher here in Vietnam. So, yun po. Kita-kita tayo sa susunod na video. Thank you sa iyong time and bye!